Hi! Magandang araw ulit. So, nandito naman tayo sa third week of the month. Kung sino yung nakakabitan ng pasok sa third week of the month, ito po yung counting idea ko. Para, kasi yung iba, hindi masyado na-explain ng agent nila, kaya po naguguluhan sila pagdating ng billing. Sana ito po ay makakatulong sa inyo. Halimbawa po ay nakakabitan po kayo ng date of activation. So, nakakabitan po kayo ng May, napasok sa pitsa ng 15 to 21. So, kung sino po yung nakakabitan dyan, napasok sa pitsa ng 15 to 21. So, halimbawa lang po ay kayo ay nakakabitan ng May 15. So, ibig sabihin, yung magiging prorated bill niyo po is 7 days. So, 15, May 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, 7 days yung magiging prorated bill niyo po. So, paano bilang ang prorated bill? Halimbawa, ang napipili nyo ng plan is 1.5, yung 200 Mbps. Ay, i-divide nyo lang sa 30 days sa isang buwan. Minsan ay 31 days. Halimbawa sa 30 days is ang magiging patak nun per day is 50 pesos. So, ang na-consume nyo is 7 days. So, yung 7 days, i-times nyo lang sa 50 pesos is 350 po yung expected na prorated bill. So, paano bayaran si prorated bill? After 3 days, nang galing kayo nakakabitan. So, nakabitan kayo ng 15. So, 15. So, magiging 15. So, magiging yung after 3 days yun ay yun yung pagbayad nyo ng prorated bill. So, halimbawa, nakabitan kayo ng 15. So, 16, 17, 18. So, 18 or 19. Yun. Isi-settle nyo na yung prorated bill after 3 days na nakakabitan kayo. So, meron po tayong tinatawag na grace period. Yung palugi. So, yung 9, 10 plus 5 days na palugit, so mga 24, yun, meron pa kayong 5 days, so babayaran nyo na. Kasi kung maging 6 days na yun, temporary discount pa kayo. So, si converts ngayon, meron tayong 1 month advance payment na tinatawag. So, alam niyo ba kung saan papasok yun? Dito yun. So, magiging running bill nyo po in a whole month, 30 days or 31 days, ito po yun. Dahil cut off kayo ng 15 to 21, so May 22 to June 21. Dito po yun papasok yung binayad nyo na 1.5. So, ang matitira dito yung installation fee. So, di ba nagbabayad po tayo ng installation fee? Ginawa natin installment for 24 months. So, ang maging monthly nyo is 125. Kaya nadagdagan po yung plan 1.5 nyo po ng 125. Kaya magiging fixed 1,625 monthly. So, dahil po 1.5 lang binayad nyo, so ang matitira doon ng installation fee na 125, dito po yun papasok sa prorated bill. Si prorated bill is 350 plus 125 na installation fee. All in all is 475. So, yun po yung babayaran nyo after 3 days. Ayun, nakakabitan. Pwede GCash, pwede 7-Eleven. So, follow lang kayo doon. Under your, search nyo lang po yung Converts ICT. Under your account number, your name, and Gmail. So, mabilis lang po yun. The screenshot nyo lang para may paghahawakan kayo. Ayun. Dito yun, papasok yung billing nyo. Yung binayad nyo po na 1.5. So, next billing nyo po is June 22 na to hanggang July 21. Yun ang next billing nyo. Fix 1,625 na kayo. Dahil, ang tagagulo kasi dito si prorated bill. Na minsan, sobra-sobra ng binayaran nyo,
Yun pala, hindi nyo pa po, in the unang-una, hindi nyo na po nababayaran kasi prorated. Kaya, sumasama-sama na yung mga bili nyo. Sabi 1,625 lang. Bakit sobrang-sobra na yung binayad namin? Dahil po doon sa prorated bill po yun. Kaya po, unahin natin isi-settle yung prorated bill para hindi po magulo yung monthly billing nyo at magiging fix 1,625 kung plan 1/3 naman yung pinili nyo. Yun. Ayun. So, magiging due date nito is every 11th of the month. So, ang next billing nyo pa is July 21. Yung start ng June 22 to July 21. So, mga July 11th, nandun na si SOA. Huwag kayong magugulat dahil si SOA maaga siyang magbigay sa inyo. Pero follow lang po kayo sa due date nyo at saka yung pizza na nasa SOA. Kasi si Converge, once nagbayad na kayo this month, may kinabukasan or next day, may bill na naman kayo. Pero for the next month na po yun. Hindi po yun babayaran nyo kaagad. So, mag-follow kayo sa date. Ayan. Sana naintindihan po tayo. So, last na kayo. So, next, 4th week of the month na tayo. So, ito yung 3rd week of the month. Ayan. Sana may natutunan kayo dyan. Ayan. Doon na tayo sa 4th week of the month. So, thank you.